tayo sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. The Tax FT with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nilarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilarawan naman ng naghahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi nakapamunga at inilarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namunga
may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. May isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo at sa mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Marami pong salamat sa inyo. So, sa araw na ito ay we will reflect, pagnilay po natin ang Ebanghelyo mula kay San Mateo. So without much ado ay ibibigay ko po sa inyo si Pismarek sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father. Ito po, pakinggan po natin siya. Hello po, mapagpalang oras sa pagkakataon na ito. Ako po'y magdadala ng words of our Holy Father. Ito naman ay ang pagninilay ng ating Santo Papa na ibinasi niya sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang Ebanghelyo na nanggaling po kay St. Matthew, chapter 13, verses 18 to 23. Ito po yung words of our Holy Father. Jesus invites us today to look inside ourselves, to give thanks for our good soil and to tend the soil that is not yet good. Let us ask ourselves if our heart is open to welcome the seed of the Word of God with faith. Let us ask ourselves if our rocks of laziness are still numerous and large. Let us identify our thorns of vice and call them by name. Let us find the courage to reclaim the soil, to effect a nice conversion of our heart, bringing to the Lord in confession and in prayer our rocks and our thorns. In doing this, Jesus the good sower will be glad to carry out an additional task, purify our hearts by removing the rocks and thorns which choke His word. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelos noong 16th of July in the year of our Lord 2017. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At ngayon ibabalik ko ng mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pismarek, sa pagdala mo sa atin ng words of our Holy Father. So, mga kapatid, nasabi ko na, we will reflect, no? Pagnilay po natin ang Gospel from San Mateo. So, ito pong Gospel natin ay karugtong ito, no? Ng Gospel natin last Wednesday about sa the parable of the sower, no? Yung naghasik. So dito ipinaliwanag ng ating Panginoon kung ano ang mga binhi, no, na napunta sa tabi ng daan, sa kabatuhan, sa mabatong lupa, sa may dawagan at sa matatabang lupa. So napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon dito that yung mga binhing nahasik sa tabi ng daan ay ibang parang madaling yung madaling madaling madala, no? Kunting basa lang ng bersikulo kapitulo, nadala na kaagad yung pananampalataya. So ibang mababaw. May mga panahon na ibang
napagsabihan lang o nakwentuhan lang ng ganito ay nadala na kaagad. So, kumbaga sa madali bang mahikayat. So, karamihan sa atin ganun, basta kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa at mahina yung ating pananampalataya, ganito ang mangyayari sa atin. And then sinilarawan din ng Panginoon yung nahasik sa kabatuhan na ibang sa una-una yung kagalakan ba, at hindi ito na natili, minsan our heart madali lang naririnig natin yung kaniyang salita, tapos masayang-masaya tayo, at tinanggap natin, but then later on, because hindi ito na itanim o na sinasabing ginawa by heart, ayun ang nangyari. Dumating na yung pag-uusig o mga challenges sa kabuhay, ayun, nawala na. Yung pananalig, unang-una masayang-masaya. Yung mga bagay din na minsan na feel natin, masaya tayo, but din later on ay bigla na lang mawala itong kaligayahan na naramdaman natin dahil ito'y walang roots ba, kung kahit anumang bagay pag walang roots, lalo na sa tanim pag walang roots, mamamatay yun. So ganun din yung pananampalataya natin, yung pagkinig natin sa salita ng ating Panginoon. Madaling mawala ito sa ating mga isip at puso dahil walang malalim na roots na siyang nagbibigay ng buhay, So marami sa atin ang ganun na ibang hindi makontrol, yung temptations around us. So kaya pagdating ng mga ganun ay wala, hindi mo ba madipinsahan dahil yun na nga, kulang, mababaw, walang ugat na siyang nag-hold o nagiging buhay nito. So madaling matuyo. In-compare natin ito sa tanim, yung mga tanim na tumutubo sa mga batuhan na ibang tanim na hindi kayang mabuhay, sa tinding init. Lalo na pag tumama ito sa mga mabatong lugar, yun, hindi ito namamatay, mabubuhay ng mahaba dahil yung roots niya ay hindi nakabaon sa lupa, mababaw lang. So ganito rin ang sometimes ang mga ugali natin, ang paniniwala natin, lalo ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. At ito yung nilarawan din na Ate Peno, yung nahasik sa dawaga, So ito na sabi na natin to last time that sometimes ibang temptations around us, yung inintroduce sa atin ng mundo, ibang nakinig tayo, but then because nasa rurok na tayo ng ating tagumpay, na nakahiga na tayo sa ating kayamanan, din nakalimutan na natin ang Diyos, Marami sa atin ang ganun na sa oras ng pighati at mga pagsubok ay daing tayo ng daing, sa ating Panginoon. But din kung sinagot na yung ating mga daing, wala na, nakalimutan na natin siya dahil sa sobrang influence nung nasa paligid natin.
minsan sa buhay natin ay may mga bagay na gusto nating maangkin, kaya nakalimutan na natin yung mga salita ng ating Panginoon. Mas nakafocus tayo kung anong meron ng iba. So isang challenge din yun, no? Gusto rin natin magkaroon ng ganon, kaya sometimes we don't have contentment, no, sa ating buhay. Kasi yung nakikita lang natin yung kung anong meron ng iba. Hindi natin nakikita kung anong grasya na binigay sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya gaya itong mga binhi, itong napunta sa dawagan, yun na nga, yung mga paligid natin, yung mga dawagan na yan, yun ang mga bagay na naglalayo sa atin, no, sa ating Panginoon. At dito sa last part, no, yung bang binhing nahasik sa matatabang lupa, so pwede rin natin isabuhay ito, no, para po tayo ay makapamunga, no, ng marami. Ibang kabutihan na itainim sa ating puso't isipan sa grasya ng Diyos, no, na pinagkatiwala niya sa atin, so tayo ay namunga ng marami. Because yung kung anong imposihan natin, sinare natin ito sa iba. Kaya yung tagumpay natin na inisir natin sa iba ay tagumpay din ng iba, ng marami na naka-benefits nito. So ito yung bunga natin, lalo-lalo na sa pananampalataya, lalo-lalo na sa pagpapatibay ng pananampalataya sa ating Panginoon. So kung may mga taong masasabi nating kulang, no, sa pananampalataya at nagiging bahagi tayo ng kanilang pagbabago ng kanilang buhay, pagbago ng kanilang pananaw, lalo na pagpatibay ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. So ito, so tayo pwede magiging kahalimbawa at kahalintulad nitong matabang o mga binhi na punta sa matabang lupa. So we must try, no, sikapin natin na mapabilang tayo dito sa ganitong uri ng mga binhi na makapamunga tayo ng marami. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat. At sa pagkakataong ito, ibibigay ko muli sa inyo si Pismarex sa pagdala ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po, pakinggan po natin si Pismarex sa pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. At sa pagkakataon naman na ito, ako naman po ay magdadala ng pagninilay ng ating kasamahan dito, ang ating sister na si Pisma Florencia Camus Valdez. Ito po ay may pamagat na maraming propeta at matuwid na tao ang nanasahang makita. Ang Ebanghelyo ay pinili para sa kapistahan ng Saint Joaquim at Anne, mga magulang ni Maria at mga lolo't lola ni Jesus. Sila ay mga matuwid na tao na nananabik sa tagapagligtas sa kanila at sa kanilang anak na si Maria, ang mga pag-asa at pangarap ng mga siglo ay malapit nang matugunan dahil malapit nang ipanganak si Jesus na tagapagligtas mula sa kanilang angkan. Wala tayong tunay na pangunahing pinagmulan, iyon ay mula sa Biblia,
tungkol kay Joaquim at Anne. Ngunit tiyak na maari tayong sumang-ayon na si Maria ay may mga magulang. Sa katulad na paraan, maari tayong sumang-ayon na si Maria ay may mabubuti at tapat na mga magulang na nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal at debosyon sa Diyos. Sina Joaquim at Anne ay nagsisilbing huwaran para sa mga magulang at pareho silang nararapat parangalan at tularan para sa kanilang debosyon sa Diyos at sa mahal na Berheng Maria, ang ina ng Diyos. Noong July 26, 2013 sa Brazil sa World Youth Day, si Pope Francis ay nagbigay ng mensaheng ito. Ngayon ay pinagdiriwang ng simbahan ang mga magulang ng Berheng Maria, ang mga lolo't lola ni Jesus, sina Saints Joaquim at Anne. Sa kanilang tahanan si Maria ay dumating sa mundo na sinamahan ng pambihirang misteryo ng Immaculate Conception. Si Maria ay lumaki sa tahanan ni Joaquim at Anne na napalibutan siya ng kanilang pagmamahal at pananampalataya. Sa kanilang tahanan ay natuto siyang makinig sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Si Anne ay bahagi ng mahabang hanay ng mga tao na nagpasa ng kanilang pagmamahal sa Diyos, na ipinahayag sa init at pagmamahal sa buhay pampamilya. Hanggang kay Maria na tumanggap sa anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan at nagbigay sa kanya sa mundo, sa atin. Napakahalaga ng pamilya bilang isang magandang lugar para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ito po ang reflection ni Sister Florencia Camus Valdez at ibinahasi niya po sa pag-celebrate natin ng kapistahan ni na Saints Joaquim at Anne. Ito po ang ama't ina ng ating mahal na Birheng Maria at lolo at lola ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, mayroon tayong video nito. Pumunta po si Pastor Romel sa mismong tahanan ng ating mahal na ina, sa bahay ni na Saints Joaquim at Anne at ng ating mahal na ina. Yan po ay isa ng simbahang Katoliko. Siyempre po, tingnan nyo sa ating video at ililink ko po sa ating YouTube or rather sa ating Facebook channel. So yun po ang pagninilay ni Sister Florencia Camus Valdez. Ito naman po si Rex from Chicago. Back to you, Pastor Mayor. So marami pong salamat, Pisma Rex, sa basa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. So marami pong salamat, Pisma Florence, sa iyong pag-share ng iyong reflection. So mga kapatid, sa muli, ako po'y nagpapasalamat sa kay Pisma Rex sa pagdala sa atin ng words of our Holy Father at saka kanyang pagbasa sa refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. At marami pong salamat din, Pisma Florence, sa iyong pag-share ng iyong reflection. At sa lahat ng ating mga masugid ng mga taga-subaybay, taga-suporta, tumatangkilik sa ating munting channel na ito. So marami pong salamat sa inyo sa walang sawang pagsunod, pagsubaybay sa ating mga reflections sa ating rosary, sa ating programa, sa ating channel na ito. So sa inyong lahat, sa mga subscribers natin, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. Being a part sa itong ating munting channel. So sa inyong lahat, marami pong salamat. At maligayang Friday po sa ating lahat. So wag lang po nating kalimutan
Friday ngayon. Ang may devotion sa Sacred Heart at sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sana po ay nagawa po natin ang ating pagdevotion or novena sa Kanya. So, and then Friday, malapit na ang weekend. So, sabihin ko na lang, happy weekend po sa lahat. At happy fiesta, no? Sa mag-celebrate ng fiesta of Saint Joachim at Saint Anne, no? Sa mga lugar na may patron ng Saint Joachim at Saint Anne, happy fiesta po. At happy fiesta po sa ating lahat, no? So, sa muli, marami pong salamat at God bless us all. Huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So, marami pong salamat at muli, God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.